Si Myla Villarreal ay lumaki sa isang malaking mansyon na napapalibutan ng mataas na pader, mamahaling sasakyan at mga taong sanay yumuko sa kapangyarihan ng kanilang apelyido. Kilala ang pamilya Villarreal sa mundo ng negosyo. Ang kanyang ama na si Don Esteban ay may-ari ng maraming kumpanya, habang ang kanyang ina na si Doña Clarisa ay kilala sa mga sosyal na pagtitipon at matataas na kaibigan sa lipunan. Sa paningin ng marami, perpekto ang buhay ni Myla. Mayaman siya, maganda, edukada at tagapaghamana ng isang makapangyarihang pamilya. Ngunit sa loob ng marangyang bahay na iyon, madalas maramdaman ni Myla na para siyang nakakulong. Ang pamilya niya ay sanay tumingin sa tao base sa yaman, apelyido at estado sa buhay. Kapag may kasambahay na nagkamali, mabilis silang pagagalitan. Kapag may mahirap na lumapit upang humingi ng tulong, madalas silang tawaging pabigat. Mula pagkabata, narinig na ni Myla ang mga salitang, "Hindi natin kauri, hindi bagay sa atin, at dapat kapantay lamang ang pakikitunguhan." Ngulit hindi naging ganon si Myla. Mas malapit siya sa mga kasambahay kaysa sa mga asosyal na kaibigan ng kanyang ina. Madalas siyang nakikipag-usap kay Aling Lita, ang matandang kusinera na halos buong buhay na naglingkod sa kanila. Kapag may driver na may anak na may sakit, palihim siyang nagbibigay ng pera. Kapag may empleyado sa kumpanya ng ama niya na nangangailangan ng tulong, siya ang unang naaawa. "Myla," minsan sabi ni Doña Clarisa nang makita siyang tumutulong magbuhat ng mga grocery para sa mga kasambahay, "hindi bagay sa isang Villarreal ang ganyan." Napatingin si Myla sa ina. "Ma, mabigat kasi. Tumulong lang naman ako." "May mga taong trabaho ang gumawa niyan," malamig na sagot ng ina. "Huwag mong sanayin ang sarili mo na bumaba sa antas nila." Nasaktan si Myla sa salitang iyon. Bumaba. Para bang ang pagtulong sa kapwa ay kahihiyan? Para bang ang pagiging simple ay kasalanan? Pero hindi siya sumagot. Sanay na siyang lunukin ang sakit tuwing naririnig niya ang ganoong pananalita. Isang gabi, habang naghahapunan sila, sinabi ni Don Esteban na may ipapakilala raw siyang lalaki kay Myla. Anak ito ng isang negosyanteng kaibigan niya, may sariling hotel, may pinag-aralan sa ibang bansa at galing sa pamilya na may kapangyarihan. "Bagay siya sa iyo," sabi ng kanyang ama. "Kapantay natin." Dahan-dahang ibinaba ni Myla ang kutsara. "Papa, hindi pa po ako handang makipagrelasyon." "Hindi ito basta relasyon, ito ay kinabukasan mo." Napatingin si Myla sa kanya. "Kinabukasan ko po ba o kinabukasan ng negosyo natin?" Tumahimik ang buong hapag. "Myla," marinhas ni Doña Clarisa, "huwag kang sumagot ng ganyan sa ama mo." "Gusto ko lang naman po sanang ako ang pumili ng mamahalin ko." Tumawang mahina ang kapatid niyang si Sebastian. "Ate, hindi lahat ng bagay dinadaan sa puso. Sa mundo natin, kailangan marunong kang pumili ng taong may ipagmamalaki." "Paano kung ang ipagmamalaki niya ay kabutihan?" tanong ni Myla. Napangisi si Monique, ang isa pa niyang kapatid. "Kabutihan? Hindi nakakabili ng kumpanya ang kabutihan." Hindi na sumagot si Myla. Sa gabing iyon, mas lalo niyang naramdaman na kahit puno ng ginto ang bahay nila, kulang ito sa init ng pagmamahal. Maraming ilaw ang mansyon, ngunit para sa kanya, madilim pa rin. Kaya madalas siyang lumalabas mag-isa. Hindi siya nagpupunta sa mga lugar na inaasahan ng isang anak mayaman. Mas gusto niyang magmaneho sa mga simpleng kalsada, dumaan sa mga maliliit na tindahan at panoorin ang mga ordinaryong taong nagtatrabahong ng marangal. Hindi niya alam na isang araw, sa simpleng paglabas niyang iyon, masisira ang kotse niya malapit sa isang lumang talyer. At doon niya makikilala ang lalaking mamahalin niyang higit pa sa kayang tanggapin ng kanyang pamilya. Tanghali noon nang biglang umuusok ang harapan ng sasakyan ni Myla. Napahinto siya sa gilid ng kalsada at mabilis na pinatay ang makina. Ilang sandali siyang nakaupo sa loob, iniisip kung tatawag ba siya sa driver nila o sa kasa. Ngunit nang tiningnan niya ang paligid, nakita niya ang isang maliit na talyer sa hindi kalayuan.
Kupas ang karatulan nito, ngunit malinaw pa rin ang nakasulat. Nico's Auto Repair. Wala siyang ibang pagpipilian. Bumaba siya ng kotse at naglakad papunta sa talyera. Sa loob, nakita niya ang isang lalaking nakayuko sa ilalim ng lumang jeep. May grasa ang mga kamay nito, pawis ang noo at kupas ang suot na polo. Nang narinig nito ang yapak ni Myla, lumabas ito sa ilalim ng sasakyan at mabilis na pinunisan ng kamay sa basahan. "Ma'am, may maitutulong ba ako?" Mag-aalang nitong tanong. Sandaling natigilan si Myla. Hindi ito tulad ng mga lalaking ipinapakilala sa kanya ng kanyang pamilya. Walang mamahaling relo, walang pabangong umaaling-asaw, walang yabang sa bawat kilos. Simple lamang siya, kayumanggi, ordinaryo ang muka, ngunit mailiwalas ang tingin. May pagod sa katawan, ngunit may kabaitan sa mga mata. "Namatayan ako ng makina," sabi ni Myla. "Nandun po sa kanto." Tumanango ang lalaki. "Sige po, tingnan natin. Ako nga pala si Nico." "Myla," sagot niya. Naglakad sila papunta sa sasakyan. Tahimik si Nico habang sinusuri ang makina. Hindi niya tinanong kung magkano ang kotse, kung sino si Myla o kung saan ito nakatira. Hindi siya nagpakitang gilas. Ginawa lamang niya ang trabaho niya ng maayos. "May problema sa cooling system," paliwanag niya matapos ang ilang minuto. "Kaya ko itong ayusin samantala para makauwi kayo, pero mas mabuting ipacheck pa rin ang buo." "Gaano katagal?" "Mga 30 minuto po." "Okay lang, maghihintay ako." Habang inaayos ni Nico ang sasakyan, naupo si Myla sa bangkong kahoy sa gilid ng talyer. Pinagmamasdan niya ang paligid. Maliit ang lugar, ngunit malinis. Maayos ang pagkakasabit ng mga gamit. May maliit na halaman sa tabi ng pinto. May lumang radyo sa mesa na mahina ang tugtog. Maya-maya, may batang dumating na tinutulak ang sirang isikleta. "Kuya Nico," sabi ng bata, "natanggal po ulit kadena." Ngumiti si Nico. "Halika, tingnan natin." "Wala po akong bayad ngayon." "Ayusin muna natin. Bayaran mo na lang ako kapag milyonaryo ka na." Biro ni Nico. Tumawa ang bata. Ilang minuto lang, naayos na ang bisikleta. Pilit iniyabot ng bata ang ilang barya, ngunit hindi ito tinanggap ni Nico. "Pambili mo na lang ng tinapay," sabi niya. Tahimik na pinanood yon ni Myla. Sa mundo niya, halos lahat ng pabor ay may kapalit. Pero si Nico, tumutulong kahit walang balik. Iyon ang unang bagay na tumatak sa puso niya. Nang natapos ang sasakyan, sinabi ni Nico ang babayaran. Nagulat si Myla dahil napakababa nito kumpara sa inaasahan niya. "Iyan lang?" tanong niya. "Opo, yun lang naman ang ginawa ko." Dumukot siya ng mas malaking pera. "Kunin mo na ito, tip." Umiling si Nico. "Hindi po, sobra po yan." "Okay lang." "Hindi po, may tamang presyo ang trabaho. Hindi ko kukunin ang hindi ko pinaghirapan." Hindi nakapagsalita si Myla. Sa ulang pagkakataon, may taong tumanggi sa sobrang pera niya hindi para magpakitang tao, kundi dahil may prinsipyo. Mula noon, hindi na niya nakalimutan si Nico. Sa mga sumunod na linggo, bumalik siya sa talyer. Noong una, may ipinapacheck siya sa sasakyan. Pagkatapos, nagdadala na siya ng merienda. Minsan, dumadaan lamang para makipag-usap. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, ngunit unti-unti naging mas mahalaga sa kanya ang simpleng pag-uusap nila kesa sa kahit anong sosyal na pagtitipon. "Ma'am, Myla," minsang sabi ni Nico habang nagkukumpuni ng makina, "baka isipin ng pamilya ninyo, nanliligaw ako sa inyo." Ngumiti si Myla. Kung totoo?" Natigilan si Nico. Sandali itong napayuko. "Hindi po ako bagay sa inyo." "Bakit? Mekaniko lang po ako." "Trabaho mo yun. Hindi yun ang buong pagkatao mo." Napatingin si Nico sa kanya. May lungkot sa kanyang mga mata. Parang may matagal ng sugat na hindi gumagaling. "Baka hindi mo alam ang sinasabi mo," mahinang sabi niya. Alam ko. Alam kong mabait ka, masipag ka, hindi ka nang-aabuso ng tao at hindi ka nagpapanggap." Hindi alam ni Myla na ang huling sinabi niya ang pinakamasakit para kay Nico dahil may itinatago ito.
Hindi siya simpleng mekaniko lamang. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may babaeng tumingin sa kanya bilang tao, hindi bilang apelyido, hindi bilang yaman, at hindi bilang kapangyarihan. At doon nagsimula ang pagmamahalan nila. Nang nalaman ng pamilya Villarreal na umiibig si Myla sa isang mekaniko, parang malaking kahihiyan ang bumagsak sa kanilang pangalan. Sa sala pa lamang, ramdam na ramdam ni Myla ang bigat ng galit ng kanyang ata. Mekaniko! Ulit ni Don Esteban, tila hindi makapaniwala. Myla, anak, baka nalilito ka lang. Baka naaawa ka lang sa kanya. Hindi po ako naaawa. Mahal ko po siya. Tumawa ng mapait si Monique. Mahal? Ate, huwag kang magpakatanga. Hindi lahat ng mabait dapat pakasalan. Sumabat si Sebastian. Baka naman magaling lang umarte. Siyempre, anak mayaman ka. Jackpot ka sa kanya. Naninikip ang bibdib ni Myla. Hindi niyo kilala. Hindi na namin kailangang kilalanin. Sapat nang malaman naming mekaniko siya. Doon unang naramdaman ni Myla kung gaano kalalim ang pagmamataas ng kanyang pamilya. Hindi nila tinanong kung mabait ba si Nico. Hindi nila tinanong kung pinapasaya ba siya nito. Hindi nila tinanong kung iginagalang ba siya. Isang salita lang ang narinig nila, mekaniko, at sapat na iyon para husgahan siya. Mulaon naging mas mahirap ang lahat. Pinagbawalan siyang pumunta sa talyer, tinanggalan siya ng ilang pribilehyo, pinagbaantaan siyang tatanggalan ng mana kapag ipinagpatuloy niya ang relasyon. Kung pipiliin mo ang lalaking yan, huwag kang umasa na susuportahan ka pa ng pamilyang ito. Napaiyak si Myla, ngunit hindi siya umatras. Kung ang kapalit ng suporta ninyo ay talikuran ko ang taong mahal ko, hindi ko kaya. Nang sabi niya iyon kay Nico, kitang-kita niya ang sakit sa mukha nito. Myla, mahinang sabi ni Nico, ayokong mawala sa iyo ang pamilya mo dahil sa akin. Hindi ikaw ang dahilan. Sila ang pumipiling itaboy ako dahil hindi nila kayang tanggapin ang desisyon ko. Pero mahirap ang buhay na maibibigay ko. Ngumiti si Myla kahit may luha sa mata. Hindi ako naghahanap ng madaling buhay, Nico. Naghahanap ako ng totoong buhay. Hindi na nakapagsalita si Nico. Gusto niyang sabihin ang totoo na kaya niyang ibigay kay Myla ang buhay na mas marangya pa sa nakagisnan nito. Na kaya niyang bilhin ang mansyon ng mga Villarreal kung gugustuhin niya. Na sa likod ng simpleng talyer, siya ay tagapagmana ng isang lihim na imperyo ng negosyo at kayamanan. Kungit, pinigilan niya ang sarili. Matagal na niyang pinangako na hindi niya gagamitin ang kanyang pangalan para makuha ang pagmamahal ng kahit sino. Marami nang lumapit sa kanya noon dahil sa pera. Marami nang nagpanggap na kaibigan. Marami nang nagsabing mahal siya. Ngunit, ang minahal pala ay ang apelyido niyang Monteverde. Kaya nang dumating si Myla at minahal siya bilang simpleng Nico, natakot siyang sirain iyon. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Simple lamang ito. Maliit na simbahan, konting bulaklak, ilang kaibigan at malamig na presensya ng pamilya Villarreal. Dumalo sila ngunit hindi para magbigay basbas. Dumalo sila upang ipakitang hindi sila sang-ayon. Habang naglalakad si Myla papunta sa altar, naririnig niya ang bulungan. Sayang siya. Mekaniko lang ang pinili. Baka ginuya ma. Baka pera ang habol. Nangingilid ang luha ni Myla mungit nang makita niya si Nico sa dulo ng aisle na wala ang ingay. Simple ang suot nito. Hindi mamahalin ang Amerikana, ngunit sa mga mata niya, naroon ang pagmamahal na hindi nakita ni Myla sa kahit sinong lalaking ipinakilala sa kanya. Nang hawakan ni Nico ang kamay niya, mahina nitong sinabi, "Huling pagkakataon mo na para umatras." Tumingin si Myla sa kanya. "Hindi ako umatras nung nilaban kita. Hindi ako aatras ngayon." Sa pinakadulong bahagi ng simbahan, sa likod ng isang haligi, may maliit na nilalang na tahimik na nakamasid. Hindi siya nakikita ng mga tao. Hawak niya ang isang gintong susi na mahina ang kinang. Siya si Malikhain, ang matagal ng tagapagbantay ni Nico. Habang pinagmamasdan niya si Myla na piniling pakasalan si Nico kahit minamalititan ng lahat, marhan siyang ngumiti. Sa wakas, may nagmahal sa kanya ng walang kapalit.
Magtapos ng kasal, hindi bumalik si Myla sa mansyon ng pamilya Villarreal. Pinili niyang tumira kasama ni Gico sa maliit na bahay sa likod ng talyer. May 2 kwarto lamang yun, maliit na sala, kusinang halos magkasya lamang ang 2 tao at banyong minsan ay mahina ang tubig. Malayo ito sa buhay na nakasanayan niya, ngunit kakaiba ang saya niya roon. Nahihirapan ka ba? Tanong ni Nico isang gabi habang pinagmamasdan siyang naghuhugas ng pinggan. Napalingon si Myla. Sa paghuhugas? Sa lahat? Sa bahay? Sa buhay na ganito? Ngumiti si Myla. Hindi ako nahihirapan. Natututo ako. Myla, galing ka sa malaking bahay. Dito minsan mainit, minsan maingay ang kapitbahay, minsan kailangan nating magtipid. Lumapit si Myla at hinawakan ang kamay niya. Hindi ako umalis sa bahay namin para humanak ng mas malaking bahay. Umalis ako para magkaroon ng tahanan. Napayakap si Nico sa kanya. Sa yakap na iyon, halos maluha siya. Kung alam lang ni Myla kung gaano kabigat ang salitang iyon. Buong buhay niya napalibutan siya ng mga taong humanga sa kanyang yaman, sa kanyang apelyido, sa kanyang mga ari-arian. Ngulit ngayon, may babaeng pinili sa maliit niyang bahay dahil naroon siya. Naging masaya ang kanilang unang mga buwan. Si Nico ay patuloy sa talyer. Si Myla naman ay natutong lutuin, maglinis, mag-asikaso ng resibo at makipag-usap sa mga customer. Noong una, maraming nagulat na ang anak ng mayamang pamilya Villarreal ay tumutulong sa maliit na talyer. Ngunit hindi iyon ikinahiya ni Myla. Mas masaya siya sa simpleng buhay kasama ni Nico kaysa sa marangyang buhay na puno ng panghuhusga. Ngunit hindi tumigil ang pangmamaliit ng pamilya niya. Kapag may pagtitipon, pilit pa rin siyang pinapapunta. Inisasama niya si Nico kahit alam niyang may masasakit na salitang naghihintay. Sa bawat hapunan, may parinig. "Kamusta ang talyer?" tanong ni Sebastian minsan habang nakangisi. "Nakakapagod siguro ang amoy ng grasa." "Ate, hindi ko talaga alam paano mo kinakaya," dagdag ni Monique. Si Doña Clarisa naman ay madalas tumingin sa damit ni Nico mula ulo hanggang paa na parang naghahanap ng dahilan para mainis. Tahimik lamang si Nico. Gumingiti siya, sumasagot ng magalang at hindi pumapatol. Ngunit sa ilalim ng mesa, ramdam ni Myla ang bigat ng kanyang sariling dibdib. Kahit hindi umiimik ang asawa niya, alam niyang nasasaktan ito. "Pasensya ka na," sabi ni Myla matapos ang isang hapunang puno ng insulto. "Hindi dapat nila ginagawa yun sa'yo." "Sanay ako, Myla. Hindi ibig sabihin nun, tama sila. Alam ko." Habang lumilipas ang panahon, may napapansin kakaiba si Myla. Tuwing gabi, kapag nagsasara na ang talyer, may tila maliit na anino na sumusunod kay Nico. Minsan may naririnig siyang mahinang kalansing ng susi. Minsan naman ay may maliliit na yabag sa kisame kahit wala namang bata o hayop sa bahay. Isang gabi, habang naglalagay siya ng asukal sa kape, nakita niyang gumalaw ang garapon sa mesa. Dahan-dahan itong umusog na para bang may maliit na kamay na nagtutulak. "Nico?" tawag niya. Pumasok si Nico sa kusina. "Bakit?" "Tumingin ka sa mesa, may gumalaw." Pagtingin ni Nico, nakatigil na ang garapon, wala nang kakaiba. "Baka hindi pantay ang mesa," sabi niya. Ngulit hindi kumbinsido si Myla. Kinabukasan, habang nagwawalis siya, may nakita siyang maliliit na bakas ng paa sa sahig. Hindi ito putik, hindi alikabok. Kumikislap ito na parang pinong gintong pulbos. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa likod ng aparador, ngunit bigla itong naglaho. Mas tumindi ang kutob niya. Isang gabi, nagising siya sa mahinang usapan sa labas ng bahay. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Nakita niya si Nico sa bakuran, nakatayo sa ilalim ng buwan. Mag-isa ito, ngulit malinaw na may kausap. "Hindi pa panahon," sabi ni Nico. May munting boses na sumagot. "Mahal ka ng babaeng iyan, hindi siya tulad ng mga nauna." Nanlaki ang mga mata ni Myla. May itinatago si Nico.
At sa gabing iyon, nagsimula ang tanong na hindi na nawala sa isip niya. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? Mula nang marinig ni Myla ang munting boses sa bakuran, hindi na siya mapalagay. Hindi niya agad kinumpronta si Nico dahil natatakot siya na baka may dahilan ito. Ngunit habang lumilipas ang araw, mas lumilinaw sa kanya na hindi ordinaryo ang mga nangyayari sa kanilang bahay. Napansin niyang tuwing gabi, pumupunta si Nico sa likod ng lumang bodega sa tabi ng talyer. Doon ay may matandang puno ng balete, malaki ang katawan, makapal ang ugat at tila ilang daang taon nang nakabantay sa lupaing iyon. Noong una, inakala ni Myla na may tinitingnan lamang si Nico sa bodega. Bakit gabi-gabi? Bakit palaging mag-isa? At bakit kapag bumabalik ito, tila may bigat sa kanyang mukha? Isang umaga, hindi na napigilan ng sarili ni Myla. "Nico?" sabi niya abang naghahanda sila ng almusal. "Bakit ka laging pumupunta sa likod ng bodega?" Natigilan si Nico. "May inaayos lang ako ron." "Gabi-gabi?" Hindi agad nakasagot ang lalaki. "Nico," mahinang sabi ni Myla, "may narinig ako nung isang gabi. May kausap ka." Bumaba ang tingin ni Nico sa tasa ng kape. Para siyang lalaking nahuling may dalang bigat na matagal na niyang ayaw ipakita. "Myla," sabi niya, "may mga bagay na gusto kong sabihin sa iyo pero natatakot ako." "Sa akin?" "Hindi. Natatakot ako na kapag nalaman mo, magbago ang tingin mo sa akin." Lumapit si Myla. "Mas nagbabago ang tingin ko dahil hindi mo sinasabi." Tumingin si Nico sa kanya. May sakit sa mga mata niya. Gusto na sana niyang magsalita, ngunit may dumating na customer sa talyer. Naputol ang usapan nila. Buong araw na naghihintay si Myla. Inaasahan niyang ipagpapatuloy ni Nico ang sinabi nito. Ngunit natapos ang araw, nagsara ang talyer at nanatiling tahimik ang asawa niya. Kinagabihan, nagpaalam si Nico. "May titingnan lang ako sa bodega." Tumanga si Myla, ngunit nung lumabas si Nico, tahimik siyang sumunod. Dahan-dahan siyang naglakad sa gilid ng bahay, nagtatago sa dilim. Nakita niyang tumigil si Nico sa harap ng balete. Hinawakan nito ang isang malaking ugat na nakalabas sa lupa. Huminga ito ng malalim. "Malikhain," mahinang tawag ni Nico. "Kailangan kitang makausap." Biglang humihip ng malamig na hangin. Ang mga dahon ng balete ay gumalaw kahit payapa ang gabi. May kakaibang liwanag na sumingit sa pagitan ng mga ugat. Napahawak si Myla sa bibig upang hindi makagawa ng ingay. Dahan-dahang bumuka ang katawan ng balete. Hindi ito basta bitak. Para itong lihiming pintuang matagal nang nakatago sa loob ng puno. Mula sa loob, may gintoang liwanag na lumabas. At mula sa liwanag na iyon, may maliit na nilalang na sumunod labas. Isang duwende. Maliit siya ngunit hindi nakakatawang tindig niya. May kakaibang dangal sa paraan ng pagkalakad niya. Sa kamay niya ay hawak ang gintong susi na kumikislap sa dilim. Ang mga mata niya ay matatalim ngunit hindi masama. Parang maraming siglong karunungan ang nakatago sa bawat tingin. "Matagal mo nang siyang dapat kinausap," sabi ng duwende. Napapikit si Nico. "Hindi pa ako nanda." Hindi ikaw ang kailangang maging handa, sagot ni Malikhain. Siya ang kailangang bigyan ng katotohanan. Dahil sa gulat, bahagyang napaatras si Myla at natapakan niya ang tuyong dahon. Kumaluskos iyon sa ilalim ng paa niya. Agad na napalingon si Nico. "Myla!" Hindi makagalaw si Myla. Nakatingin siya sa duwende, sa bukas na puno at sa gintong liwanag na bumabalot sa paligid. "Totoo pala!" Maninginig niyang sabi. "Hindi ako nananaginip." Dahan-dahang lumapit si Nico. "Pakinggan mo muna ako." "May duwende! Nico, may duwende sa harap natin." Bahagyang yumuko ang maliit na nilalang. "Magandang gabi, Ginang Myla. Ako si Malikhain."
tagapagbantay ng susi at ng lihim ng angkang Monteverde. Napatingin si Myla kay Nico. Monteverde? Nanlamig ang mukha ni Nico. Kilala ni Myla ang apelyidong iyon. Monteverde ang isa sa pinakamisteryosong pamilya sa mundo ng negosyo. Sinasabing sila ang nasa likod ng ilang pinakamalalaking kumpanya sa bansa, ngunit walang nakakakita sa tunay na tagapagmana. May nagsasabing nawala ito. May nagsasabing nagpago matapos pagtaksalan. Nico, mahinang sabi ni Myla, ano ang ibig sabihin nito? Lumapit pa sana si Nico, ngunit umatras si Myla. Nasaktan siya hindi dahil mayaman pala ito. Nasaktan siya dahil may malaking lihim itong itinago. Mekaniko ba talaga? Tanong niya. Oo, totoo iyon. Marunong akong mag-ayos ng sasakyan. Totoo ang talyer, totoo ang buhay natin. Pero hindi iyon ang buong katotohanan tungkol sa akin. Niloko mo ba ako? Parang sinaksak sa puso si Nico. Hindi ko ginustong lokohin ka. Gusto ko lang malaman kung may taong kayang mahalin ako kahit wala akong pangalan, pera at kapangyarihan. Hindi mo ba ako pinagkatiwalaan? Natahimik si Nico. Iyon ang tanong na pinakamasakit dahil alam niyang kahit may dahilan siya, nasaktin niya pa rin ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Lumapit si Malikhain sa pagitan nila. Ginang Myla, maraming taong nagkunwaring mahal si Nico noon. Ngunit ang minahal nila ay ang kayamanan niya. Nang pinili niyang mawala sa matamang mundo, nawala rin sila. Nangingilid ang luha ni Myla. Pero ako ang asawa niya. Oo, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ko na kayang itago. Itinaas ni Malikhain ng gintong susi. Muling lumiwanag ang loob ng balete. Kung nais mong malaman ang lahat, sabi ng duwende, pumasok ka sa loob. Ngunit kapag nakita mo ang lihim, hindi na babalik sa dati ang buhay ninyo. Tumingin si Myla kay Nico. Nakita niya ang takot, pagsisisi at pagmamahal sa mukha ng asawa. Nasaktan siya, ngunit sa kabila ng sakit, alam niyang mahal pa rin ito. Pinunas niya ang luha. Matagal nang nagbago ang buhay ko nang pinili kong mahalin ka, Nico. Ngayon, gusto kong malaman kung sino ka talaga. At sa gabing iyon, kasama si Nico at ang duwending si Malikhain, pumasok si Myla sa loob ng balete na nagtatago ng katotohanan. Sa loob ng balete, hindi dilim ang bumunad kay Myla. Handa ang isang mahabang lagusan ang nakita niya. Kumikislap ang dingding, parang may maliliit na bituin na nakabaon sa lupa. Malamig ang hangin, ngunit hindi nakakatakot. May amoy ng lumang kahoy, ulan, at gintong matagal nang nakatago. Si Malikhain ang nauuna, hawak ang gintong susi. Sa bawat hakbang niya, nagliliwanag ang daan. Hindi ito basta lagusan, paliwanag ng duwende. Ito ang daan ng mamalihim na iniingatan ng aming angkan. Taming mga taong may kaugnayan sa Monteverde at ang mga taong tunay na pinili ng kanilang puso ang pwedeng makapasok dito. Napatingin si Myla kay Nico. Kaya ako nakapasok? Mahinang tumanggo si Nico. Dahil asawa kita at dahil minahal mo ako nung akala mong wala akong maipagmamalaki. Sa dulo ng lagusan, bumukas ang isang malaking silid. Napahadtong si Myla sa nakita niya. Ang silid ay puno ng antigong kabinete, kahon bakal, lumang larawan at dokumentong nakapaloob sa salaming tila hindi tinatablan ng panahon. Sa gitna ay may malaking mesa kung saan nakalatag ang mga mapa, titulo ng lupa, kontrata at ilang selyo na may nakasulat na Monteverde Holdings. Nanlalaki ang mata ni Myla. Monteverde Holdings? Bulong niya. Hindi ba iyon ang kumpanyang matagal nang pinag-uusapan ng mga negosyante? Yung sinasabing may-ari ng maraming kumpanya, ngulit walang nakakakita sa tunay na pinuno? Ako ang tunay na may-ari, tahimik na sagot ni Nico. Hindi agad makapagsalita si Myla. Ang lalaking umuuwi gabi-gabi na may grasa sa kamay. Ang lalaking tumatanggi sa sobrang bayad. Ang lalaking pinagtatawanan ng kanyang pamilya dahil mekaniko raw lamang.
Siya pala ang nasa likod ng isa sa pinakamalaking imperyo ng negosyo sa bansa. "Bakit?" tanong niya. "Bakit mo piniling mamuhay ng ganito?" Lumapit si Miko sa isang lumang larawan. Naandoon siya noong bata pa kasama ang kanyang mga magulang. Marangal ang itsura ng pamilya, ngunit may lungkot sa mga mata ng batang Nico. Nung namatay ang mga magulang ko, simula niya, akala ko pamilya ang unang puprotekta sa akin. Pero doon ko nalaman na kapag maraming pera ang naiwan sa iyo, maraming taong handang maging mabait habang may pakinabang sila. Tahimik na nakinig si Myla. May mga kamag-anak na gustong kunin ng kontrol sa kumpanya. May board members na gumawa ng peking dokumento. May mga taong tinuring kong kaibigan na ibinenta ang impormasyon ng pamilya namin. Bata pa ako noon pero sapat na ang edad ko para maintindihan na hindi lahat ng nakasuot ng itim sa lamay ay tunay na nagdadalamhati. Humakbang si Malikhain papalapit sa mesa. Matagal nang may kasunduan ng aming angkan at ang mga Monteverde. Noong unang panahon, iniligtas ng ninuno ni Nico ang tirahan ng mga duwende sa mga taong gustong hukayin ang bundok para sa ginto. Bilang pakalit, ipinangako ng aming angkan na babantayan ang susi ng kanilang kayamanan at tutulungan silang mapalago ang mga ari-ariang ipinundar ng kanilang dugo at pawis. Itinaas ni Malikhain ang gintong susi. Biglang lumiliwanag ang paligid. Isa-isang bumukas ang mga kabinete. Lumitaw ang mga titulo ng lupa, mapa ng mga lupain, dokumento ng mga kumpanya at talaan ng mga ari-arihang nakatago sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga building sa Makati, may resort sa Palawan, may mga lupain sa probinsya, may mga warehouse, planta, hotel, kondominium at kumpanyang nakapangalan sa iba't ibang korporasyon, ngunit lahat ay konektado sa Monteverde Holdings. Ang dami, bulong ni Myla. Marami ang nawala sa paningin ng tao, ngunit walang nawala sa bantay ng susi. Doon ipinaliwanag ni Nico na sa tulong ni Malikhain, hindi tuluyang naagaw ang kayamanan ng kanilang angkan. Nang nagtago si Nico, si Malikhain ang tumulong magbukas ng mga lihim na talaan, maglantad ng peking dokumento at gabayan ng iilang taong tunay na tapat sa Monteverde. Habang akala ng mundo ay bumagsak na ang tagapagmana, palihim palang pinalalago ni Nico ang kanyang yaman. Hindi lahat mahika. Maraming taon ng pag-aaral, pagtitiis at tahimik na pagbuo. Pero kung wala si Malikhain, matagal na sanang naaagaw ang lahat. Hindi ko siya pinayaman ng walang dahilan. Tinulungan ko lamang siyang mabawi ang para sa kanya at protektahan ang hindi dapat mapunta sa mga sakim. Napatingin si Myla kay Nico. Kaya pala minsan parang masyado kang kalmado kahit nilalait ka nila. Numiting malungkot si Nico. Hindi kalmado. Sanay lang maghintay. Naramdaman ni Myla ang bigat ng lahat. Nasaktan siya dahil itinago ito ni Nico, ngunit mas lalo niyang inunawa kung bakit. Ang lalaking mahal niya ay hindi nagyabang kahit may kaya. Hindi gumanti kahit kaya niyang durugin ang mga taong nanglait sa kanya. Sa halip, naghihintay siya ng tamang panahon. Hindi ako galit dahil mayaman ka. Nasaktan ako dahil hindi mo sinabi. Napayuko si Nico. Karapatan mong masaktan, pero mahal kita. At kung may laban kang kailangang harapin, hindi ka na mag-iisa. Asawa mo ako. Kasama ako. Dahan-dahang hinawakan ni Nico ang kamay niya. Wala na akong itatago. Sa sandaling yon, biglang gumanaw ang ilang dokumento sa mesa. Isa-isang lumibaw ang mga pangalan ng mga taong nagtangkang nakawin ang ari-arian ng Monteverde. Kabilang doon ang ilang kasosyo ng pamilya Villarreal. At sa huling dokumentong lumabas, nakita ni Myla ang pirma ng taong kilalang-kilala niya, si Don Esteban Villarreal. Namlami ang buong katawan niya. "Papa," bulong niya. Tumingin si Nico sa kanya, puno ng pag-aalala. Hindi ko pa siya hinahatulan, pero kailangan kong malaman ang totoo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Myla na ang lihim ni Nico ay hindi lang tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa mga kasinungalingan na maaaring bumalot maging sa sarili niyang pamilya. Ilang araw matapos malaman ni Myla ang katotohanan, sinubukan niyang mamuhay ng normal.
Ngunit hindi na tulad ng dati ang lahat. Kapag nakikita niya si Nico na nag-aayos ng sasakyan sa talyer, alam niyang ang kamay na puno ng grasa ay kamay din ng lalaking kayang magpatakbo ng bilyong pisong kumpanya. Kapag naririnig niyang tumatawa ang mga customer sa simpleng biro nito, alam niyang walang sino man sa kanila ang nakakaalam ng bigat ng lihim na dadala niya. Si Malikhain naman ay nanatiling hindi nagpapakita sa ibang tao. Minsan nakikita siya ni Myla sa gilid ng bintana, nakaupo habang kinakagat ang maliit na piraso ng tinapay. Minsan nasa ibabaw siya ng aparador, tahimik na nagmamasid. Kapag nahuhuli siya ni Myla na nakatingin, yumuyot ho lamang siya bilang paggalang. Bakit kami lang ang ni Nico ang nakakakita sa'yo? Dahil pinili kang makita ang katotohanan. Ang iba, kahit nasa harap na nila ang hiwaga, hindi nila makikita kung puno ng yabang ang puso. Hindi alam ni Myla kung matutuwa o matatakot sa sagot. Isang linggo pagkatapos ng gabing iyon, inanyahan sila ng pamilya Villarreal sa hapunan. Ayaw sana ni Nico, mulit si Myla ang nagpilit. Kailangan kong makita sila. Kailangan kong malaman kung ano ang koneksyon ni Papa sa mga dokumentong iyon. Hindi muna nila sinabi sa pamilya ni Myla ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Nico. Ayon kay Nico, mas mabuting hintayin munang makumpleto ang ebidensya. Pagdating nila sa mansyon, gaya ng dati, sinalubong sila ng malamig na tingin. Doña Clarisa ay mabilis na napatingin sa simpleng suot ni Nico. Si Sebastian ay agad na numingisi. Si Monique naman ay nagkunwaring mabait, ngunit kitang-kita ang pagmamaliit sa mata. Nico, sabi ni Sebastian habang nakikipagkamay, kamusta ang negosyo? Ilang gulong ang napalitan mo ngayong araw? Ayos naman, maraming customer. Mahinahon ang sagot ni Nico. Good, sabi ni Monique. At least, masipag ka. Para bang papuri iyon, ngulit puno ng pangiinsulto ang tono. Sa hapagkainan, mas tumindi ang pangmamaliit. Pinag-uusapan nila ang auction na magaganap sa susunod na buwan. Ibebenta raw doon ang isang malaking kumpanya na matagal nang nais makuha ng mga Villarreal. Ayon kay Don Esteban, kapag nakuha nila iyon, magiging isa sila sa pinakamalakas na pamilya sa industriya. Kaya kailangan nating maghanda, malaking laban ito. Pupunta ba kayo, ate? Tanong ni Monique, halatang nanunukso. Bakit hindi? Sagot ni Myla. Tumawa si Sebastian. Para saan? Manonood? Hindi naman siguro makikipagbid si Nico gamit ang kita sa talyer. Nagtawanan sina Monique at ilang bisita. Namula si Myla sa galit. Sebastian, tama na. Bakit? Nagbibiro lang naman ako. Ngunit hindi na nakatiis si Myla. Palagi na lang biro ang tawag ninyo kapag may minamaliit kayo. Tumahimik ang mesa. Tumingin si Don Esteban sa kanya ng malamig. Myla, huwag kang gumawa ng esena. Esena po ba kapag ipinagtatanggol ko ang asawa ko? Sumingit si Doña Clarisa. Anak, wala naman kaming masamang ibig sabihin, pero sana tanggapin mo rin ang realidad. Hindi lahat ng tao pwedeng umangat sa mundong hindi para sa kanila. Dahan-dahang ibiniba ni Nico ang kanyang baso. Tama po kayo, Doña Clarisa. Hindi lahat ng tao umaangat dahil may pangalan. Ang iba, umaangat dahil marunong silang magtiis, maghintay at magtrabahong tahimik. Napatingin ang lahat sa kanya. Hindi galit ang boses ni Nico. Hindi mataas, ngunit may bigat ito. Ngumiti si Sebastian. Big words para sa mekaniko. Sa sandaling iyon, may malamig na hanging dumaan sa hapag ng mesa. Ang kandila sa gitna ng mesa ay biglang lumiyab ng bahagya. Hindi ito napansin ng lahat, ngunit nakita ni Myla si Malikhain sa gilid ng malaking kabinete. Naandun siya, hindi nakikita ng iba. Hawak ang gintong susi. Nakatingin siya kay Sebastian na parang pinipigilan lamang ang sarili. Mahinang bumulong si Malikhain, sapat para marinig ni Nico at Myla. Kaunting tiis pa, malapit na silang singilin ng katotohanan. Napatitig si Myla sa ama.
Sa bawat salita nito tungkol sa negosyo, lalo niyang nararamdamang may tinatago ito. At sa gabing iyon, habang pinapahiya ng sarili niyang pamilya ang asawa niya, unti-unting nabubuo sa puso niya ang tapang na harapin kahit sariling dugo basta para sa katotohanan. Nagsimula ang unang malaking bugbubugay sa isang conference room ng isang kilalang kumpanya. Ang kumpanyang iyon ay dating hawak ng pamilya Monteverde, ngunit napupunta sa mga taong pinaniniwalaang tapat na katiwala. Sa papel, malinis ang lahat. Sa likod ng mga pirma at kontrata, may bahid pala ng panloloko. Kasama ni Nico si Myla ang araw na iyon. Hindi siya nakasuot ng marangyang damit. Simple pa rin ang dating niya, puting pulo, maong at sapatos na ginagamit niya sa talyer. Sinadya niya iyon. Gusto niyang makita kung paano siya tratuhin ng mga taong akalang wala siyang kapangyarihan. Pagpasok nila sa conference room, agad nang napatingin ang ilang negosyante sa kanya. Isa sa kanila si Dario Salcedo, dating kaibigan ng ama ni Nico at kasalukuyang may kontrol sa isang subsidiary ng Monteverde Holdings. "Ah," sabi ni Salcedo, ngumiti habang nakatingin kay Nico. "Ikaw pala ang mekanikong asawa ng anak ni Don Esteban." Hindi sumagot si Nico. "Ano ang kailangan mo dito? May ipapaayos ka bang sasakyan?" Naramdaman ni Myla ang galit, ngulit pinigilan siya ni Nico sa pamamagitan ng mahinang paghawak sa kanyang kamay. "May gusto lang akong linawin tungkol sa ilang lumang dokumento." Tumawa si Salcedo. "Dokumento? Alam mo ba ang binabasa mo?" Sa gilid ng room, hindi nakikita na iba, nakatayo si Malikhain. Hawak niya ang gintong susi at nakatingin siya sa malaking kabinete na may digital lock. Nagsimula ang meeting. Naglabas si Salcedo ng papeles, pinapakitang legal daw ang paglipat ng ilang assets. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin ni Myla na bahagyang umiilaw ang susi sa kamay ni Malikhain. Biglang bumukas ang projector kahit walang pumipindot. Lumabas sa screen ang isang lumang email thread. Nandoon ang palitan ng mensahe ni Salcedo at ilang board members. Malinaw sa email na peke ang ilang pirma. May ginawang pananakot sa dating accountant at may perang itinago sa ibang account. Nagkagulo ang lahat. "Ano ito?" sigaw ni Salcedo. "Sino ang naglagay niyan?" Pinilit niyang isara ang laptop, ngulit kusa itong bumukas ng isa pang folder. Lumabas naman ang mga scanned copies ng tunay na kontrata. May pirma ng ama ni Nico at may malinaw na clause na sinasabing hindi maaaring ilipat ang assets nang walang pahintulot ng tagapagmana. Namula si Salcedo. Si Nico ay nanatiling tahimik. Dahan-dahan siyang tumayo. "Matagal kong hinintay na sabihin mo ang katotohanan, pero hanggang ngayon pinili mo pa ring mangsinungaling. Wala kang karapatan dito," sigaw ni Salcedo. "Isa kang mekaniko." Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ng legal counsel ng kumpanya. Pagkatapos nitong sagutin, bigla itong namutla. Dahan-dahan siyang tumingin kay Nico. "Sir," nanginginig nitong sabi. "Confirmed po, siya ang legal majority owner ng Monteverde Holdings." Parang nabuhusan ng malamig na tubig ang bubong silid. "Ano?" bulong ni Salcedo. Tumingin si Nico sa kanya. "Hindi mo ako nakilala dahil masyado kang nakatingin sa grasa sa kamay ko. Nakalimutan mong minsan, ang taong tahimik ang siya palang may hawak ng lahat." Sa likod niya, bahagyang ngumiti si Malikhain. Itinaas nito ang gintong susi at isa pang lihim na drawer sa cabinet ang kusang bumukas. Mula roon, lumabas ang original ledgers na matagal nang itinatago. Doon tuluyang bumagsak si Salcedo. Naupo siya sa upuan, pawis na pawis, hindi makapagsalita. Paglabas nila ng building, mahigpit na hinawakan ni Myla ang kamay ni Nico. "Ganun pala ang kapangyarihan ng susi," sabi niya. "Hindi nito nililikha ang kasunungalingan," sagot ni Malikhain na naglalakad sa kanilang tabi, hindi nakikita ng mga taong dumadaan. Napatingin si Myla kay Nico. "Ilan pa sila?" "Marami.
at maaaring kabilang doon ang pamilya mo. Napahinto si Myla. Masakit pakinggan, ngunit alam niyang hindi na siya pwedeng magbulag-bulagan. Kung may kasalanan sila, kailangan lumabas ang totoo, mahinang sabi ni Myla. Tumingin si Nico sa kanya, puno ng lungkot at paghanga. Kahit masaktan ka? Napaluha si Myla, ngunit tumanggo siya. Mas masakit ang mabuhay sa kasunungalingan. Habang sunod-sunod na nabubunyag ang mga dating nanloko sa angkang Monteverde, patuloy namang namamayagpag sa yabang ang pamilya Villarreal. Wala silang kaalam-alam na ang mekanikong madalas nilang lait-laitin ay siya palang tahimik na kumikilos sa likod ng mga pagbabagong yumanig sa mundo ng negosyo. Sa mga balita, sunod-sunod ang ulat tungkol sa mga kumpanyang iniimbestigahan dahil sa anomalya. May mga dating opisyal na nagbitiw, may mga board members na nagtatago, may mga lihim na kontratang lumutang matapos ang maraming taon. Isang gabi, habang nanonood ng balita ang pamilya Villarreal, napailing si Don Esteban. Mahina ang mga taong yan, nahuli dahil hindi marunong magtago. Napatingin si Myla sa ama niya. Naroon silang sina Nico at Myla sa mansyon ng yon dahil sa kaarawan ni Doña Clarisa. Narinig niya ang sinabi ni Don Esteban at kinilabutan siya. Hindi iyon salita ng taong galit sa mali. Iyon ay salita ng taong mas takot mahuli kaysa magkasala. Papa, tanong ni Myla, may alam po ba kayo sa mga nangyayari sa Monteverde Affiliates? Saglit na natigilan si Don Esteban. Bakit mo tinatanong? Curious lang po. Wala kang dapat pakialaman doon. Tahimik na tumingin si Nico kay Don Esteban. Hindi pa niya inilalabas ang mga dokumentong may kinalaman dito. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil alam niyang kapag lumabas ang totoo, masasaktan si Myla. Ngunit si Don Esteban mismo ang unti-unting naghuhukay ng sarili niyang hukay. Sa hapunan, muling pinagtawanan si Nico. Ang pinsan ni Myla na si Clarice ay nagtanong kung magkano daw ang kinikita ng talyer sa isang buwan. Si Sebastian naman ay nagsabing baka pwedeng gawing driver si Nico sa bago nilang negosyo. Nagtawanan ng lahat maliban kay Myla. Nakakatawa ba yun? Tanong niya. Myla, relax, sabi ni Monique. Biro lang. Biro kapag kayo ang nagsasalita, pero kapag kayo ang ginanyanan, insulto agad. Napailing si Don Esteban. Nagiging bastos ka na mula nang pakasalan mo siya. Dahan-dahang tumayo si Myla. Hindi po ako naging bastos. Natuto lang akong magsalita kapag mali na. Tumayo rin si Nico. Myla, tara na. Ngunit bago sila makaalis, nagsalita si Sebastian. Alam mo Nico, hanga rin ako sa iyo. Ang kapal ng mukha mong pumasok sa pamilyang ito kahit alam mong wala kang maipagmamalaki. Huminto si Nico. Sandali siyang tumahimik. Sa gilid ng salas, nakita ni Myla si Malikhain. Nakaupo ito sa ibabaw ng lumang aparador, hawak ang gintong susi. Hindi pa rin siya nakikita ng iba. May mga taong maingay dahil walang laman ng loob. Mahinang sabi ni Malikhain, sapat na marinig ni Myla at Nico. Napabuntong hininga si Nico. Pagkatapos ay limingon siya kay Sebastian. Hindi ko kailangang magyabang para magkaroon ng halaga at hindi mo kailangang mangmilit para magmukhang mataas. Natahimik ang lahat. Hindi sanay ang mga Villarreal na sinasagot sila ng taong itinuturing nilang mababa. Pag-uwi ni Nico at Myla, tahimik ang biyahe. Nang makarating sila sa bahay, doon lamang umiyak si Myla. Pagod na ako. Pagod na akong marinig nilang insultuhin ka. Niyakap siya ni Nico. Kaya ko iyon. Pero ako hindi ko na kaya. Dahil alam ko ang totoo. Alam kong mas mataas ka pa sa kanilang lahat. Pero hinahayaan mo silang yurakan ka. Hindi ako natatapakan, Myla. Nakikilala ko lang kung sino sila kapag akala nilang wala akong kapangyarihan. Lumapit si Malikhain sa mesa. Ang taong mabait lang kapag kaharap ang makapangyarihan ay hindi tunay na mabait. At ang taong malupit sa inaakala niyang mahina ay inilalantad ang tunay niyang mukha. Pinunasan ni Myla ang luha niya. Kailan matatapos ito?
Tumingin si Nico sa mga dokumentong nakalatag sa mesa. Sa auction, napatingin si Myla sa kanya. Yung kumpanyang gustong bilhin ng pamilya ko? Tumango si Nico. Iyon ang huling piraso. Sa gabing iyon, lalabas ang tunay kong pangalan at lalabas din ang katotohanan sa mga taong nagtangkang agawin ang lahat. Kasama si Papa. Hindi agad sumagot si Nico, ngunit sapat na ang katahimikan. Napapikit si Myla. Mahal niya ang pamilya niya kahit masakit silang mahalin. Ngunit mahal din niya ang katotohanan at higit sa lahat, mahal niya si Nico. Ang lalaking hindi nila pinahahalagahan dahil lamang sa trabaho at simpleng damit. Sa gabing iyon, alam niyang papalapit na ang araw na mababasag ng lahat ng ilusyon ng mga Villareal. Ang engranding auction na pinaghahandaan ng pamilya Villareal ay hindi ordinaryong pagtitipon. Dito ibibenta ang kontrol sa Aragon Group, isang kumpanyang matagal nang pinapangarap makuha ni Don Esteban. Kapag nakuha nila iyon, lalawak ang kanilang negosyo at mas tataas ang pangalan ng Villareal sa elite society. Ilang linggo pa lamang bago ang auction, abala na ang buong pamilya. Si Doña Clarisa ay nagpapatahi ng gown, si Monique ay pumipili ng alahas. Si Sebastian ay nagyayabang sa mga kaibigan na halos sigurado na raw ang pamilya nilang mananalo. Walang makakalaban kay Papa, matagal na niyang pinaghandaan ito. Tahimik na kumakain si Nico. Si Myla naman ay pinagmamasdan ng ata. Sa mukha ni Don Esteban, kitang-kita ang kumpiyansa. Hindi nito alam na ang kumpanyang nais niyang bilhin ay may malalim na koneksyon sa dokumentong hawak ni Nico. Myla, sabi ni Doña Clarisa, pupunta kayo sa auction? Opo, sagot ni Myla. Tumingin si Monique kay Nico at ngumiti ng manunukso. Nico, may formal suit ka ba? Baka kailangan mong manghiram. Meron naman, mahinong sagot ni Nico. Good, sabi ni Sebastian. Huwag kang magsusuot ng damit na amoy talyer, nakakahiya sa guests. Napakuyom ang kamay ni Myla sa ilalim ng mesa, ngunit pinisil ni Nico ang kamay niya. Tila sinasabing wag muna. Sa mga sumunod na araw, tahimik ang paghahanda ni Nico at Myla. Hindi alam ng pamilya Villareal na sa likod ng simpleng bahay sa talyer, may mga abogado, financial officers at trusted executives na lihim na nakikipagpulong kay Nico. Isa-isa nilang inaayos ang mga dokumento, inihahanda ang legal claims, tinitiyak na sa gabi ng auction walang makakapagpapabulaan sa tunay na pagkakakilanlan ni Nico. Si Malikhain ay palaging naandoon, nakaupo sa gilid ng mesa, binabantayan ang gintong susi. Minsan ay tumitingin siya sa mga mapa ng ari-arian at itinuturo ang mga lupaing matagal nang gustong agawin ng iba. Ito, sabi niya habang itinuturo ang isang lupaing sa Batangas. Tinago sa peking pangalan pero may lumang tatak ng Monteverde sa orihinal na titulo. Ito naman, habang itinuturo ang isang building sa Makati, pinagmukhang naibenta pero ang tunay na bayad ay hindi kailanman pumasok sa legal records. Habang nakikinig si Myla, mas lalo niyang nauunawaan kung gaano kalawak ang kayamanan ni Nico. Hindi lang ito simpleng mayaman. May lupa, building, resorts, kumpanya, shares, warehouse, planta, at mga ari-ariang matagal nang itinago sa iba't ibang pangalan. At sa likod ng pagbawi ng lahat ng iyon, naandoon si Malikhain, ang duwende may hawak sa sikretong ng mga titulo. Kung wala si Malikhain, marahil matagal nang nawala ang lahat, sabi ni Nico isang gabi. Kung wala ka ring tiyaga, wala ring saysayang susi. Ang mahika ay hindi gumagana sa taong tamad at sakim. Napangiti si Myla. Sa kakaibang paraan, parang pamilya na rin nila ang duwende. Dumating ang gabi bago ang auction. Hindi makatulog si Myla. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang pinagmamasdan si Nico na tahimik na nakatingin sa labas ng bingana. Natatakot ka ba? Tanong niya. Oo, sagot niya. Nagulat siya. Akala ko sanay ka na. Hindi ako takot sa kanila. Takot ako na masaktan ka kapag lumabas ang katotohanan tungkol sa pamilya mo. Lumapit si Myla at niyakap siya mula sa likod. Nasasaktan na ako, Nico.
Pero mas pipiliin kong masaktan sa katotohanan kesa manatiling ligtas sa kasinungalingan. Humarap si Nico at hinawak ang mukha niya. Hindi kita bibitawan. Hindi kita rin bibitawan, sagot ni Myla. Sa labas ng bintana, nakaupo si Malikhain sa sanga ng balete, hawak ang gintong susi. Tumingin siya sa buwan at bumulong. Bukas, magigising ang mga mapagmataas. Dumating ang gabi ng engranding auction. Mula pa lamang sa labas ng Grand Aurelia Hall, ramdam na ang bigat ng gabing iyon. Nagliliwanag ang buong gusali sa kinang ng mamahaling chandelier, malalaking ilaw ng kamera, at sunod-sunod na dating ng mga luxury cars. Naroon ang mga kilalang negosyante, politiko, tagapagmana ng mayayamang angkan, at mga taong sanay na ang pangalan nila ay binibigyang galang sa bawat pagtitipon. Maagang dumating ang pamilya Villarreal. Si Don Esteban ay nakasuot ng mamahaling taksido, habang si Doña Clarissa ay punong-puno ng diamanteng alhas. Si Monique ay nakasuot ng designer gown, at si Sebastian naman ay palakad-lakad na parang siya na ang mananalo sa auction. Ngayong gabi, sabi ni Don Esteban habang inaayos ang relo sa kanyang kamay, mapupunta sa atin ang Aragon Group. Wala naman sigurong makakatapat sa atin, Papa, mayabang na sabi ni Sebastian. Napangisi si Monique. Maliban na lang kung may biglang dumating na mas mayaman sa atin. Tumawa si Sebastian. Imposible, at kung darating man sina Ate Myla at ang mekaniko niyang asawa, baka nasa lumang kotse lang sila. Ngulit biglang naputol ang kanilang tawanan nang makarinig ang lahat ng malakas na tunog mula sa itaas ng gusali. Una, akala nila ay hangin lamang, ngulit habang lumalakas ang ugong, napatingala ang mga bisita, security at reporters. Sa rooftop landing area ng Grand Aurelia Hall, isang pribadong helicopter ang dahan-dahang bumababa. Kumikislap ang katawan nito sa ilaw ng siyudad, at malinaw na hindi ito ordinaryong sasakyan. Ang dating nito ay pag-aari ng isang taong sanay sa karangyaan, kapangyarihan at pera. Nagbubulbungan ng mga tao. Sino iyan? May VIP arrival? Baka foreign investor? Napakunot noo si Don Esteban. Sinong bisita ang dumating sa kainang helicopter? Hindi rin agad nakasagot ang organizer. Sir, private arrival po, special clearance. Nang bukmas ang pinto ng helicopter, unang bumaba si Nico. Hindi na siya ang mukhang mekaniko na madalas nilang makita na may grasa sa kanyang kamay at lumang polo. Sa gabing iyon, si Nico ay nakasuot ng magarang itim na suit na halatang pinasadya para sa kanya. Sakto ang bagsak nito sa kanyang katawan, elegante ang tahi, at bawat gilos niya ay may tahimik na karangyaan. Sa kanyang pulso ay kumikislap ang isang Rolex watch. Hindi niya ipinagyayabang, mulit sapat ang kinang nito para mapansin ng mga taong sanay tumingin sa mamahaling bagay. Maayos ang buhok niya, malinis ang muka, at matatag ang kanyang tindig. Hindi siya ngumiting mayabang, hindi siya kumaway na parang artista. Bumaba siya ng tahimik, ngulit sa katahimikang iyon, ramdam ng lahat ang kapangyarihan. Sumunod na bumaba si Myla. Sa gabing iyon, napakaganda niya. Suot niya ang isang marangyang gown na kumikislap sa bawat hakbang. Elegante, ngunit hindi malaswa. Maharlika, ngunit hindi pilit. Ang kanyang leeg ay may mamahaling kuntis na may diamante. Ang kanyang tainga ay may hikaw na kumikislap sa liwanag. At sa kanyang pulso ay may bracelet na bagay sa kanyang suot. Hindi siya mukhang babaeng nagpapakitang yaman. Mukha siyang raina na matagal nang tinapakan, ngunit ngayon ay handa nang tumayo sa tabi ng tunay na hari. Hinawakan ni Nico ang kamay ni Myla habang bumababa ito mula sa helicopter. Sa isang simpleng kilos na iyon, nakita ng lahat na hindi lamang siya sinama ni Nico bilang asawa. Ipinakilala nito bilang babaeng pinili niya, pinahalagahan niya, at hindi niya kailanman ikinahiya.
At sa loob ng helicopter, kasama rin sila si Malikhain. Nakaupo ang duwende sa maliit na bahagi sa likod ni Nico at Myla. Suot ang isang berdeng Amerikana na may gintong burda sa gilid. Sa kamay niya ay hawak ang gintong susi na mahina ang kinang. Marangal ang kanyang tindig, tila isa siyang munting tagapagbantay ng lihim na kaharian. Ngunit kahit kitang-kita siya ni Myla at Nico, walang ibang nakakakita sa kanya. Ang piloto, security, reporters at mga bisitang nakatingala ay walang kaalam-alam na may duwending kasama ang mag-asawa. Ngumiti si Malikhain habang nakatingin sa mga taong dating nang lalit kay Nico. "Handa ka na ba, Nico?" Tanong niya kay Nico. Huminga ng malalim si Nico. "Matagal ko nang hinihintay ito." "Kung ganon," sabi ni Malikhain, "ipakita mo sa kanila ang lalaking minaliit nila." Habang bumababa sina Nico at Myla mula sa rooftop papunta sa main hall, hindi makapaniwala ang pamilya Villarreal sa kanilang nakikita. Si Sebastian ay halos mapanganga, si Monique ay natulala, si Doña Clarisa ay natakpan ng bibig. "Si Nico iyon," bulong ni Doña Clarisa. "Hindi," sabi ni Sebastian, nanginginig ang boses. "Imposible, mekaniko lang siya." Napatingin si Don Esteban kay Nico mula ulo hanggang paa. Sa magarang suit nito, sa Rolex watch, sa klase ng dating, at sa pribadong helicopter na sinakyan niya, unti-unting nawala ang kumpiyansa sa mukha ng atandang negosyante. Pagpasok ni Nico at Myla sa hall, napalingon ang lahat. Ang dating lalaking minamaliit dahil mekaniko lamang, ay ngayon ay naglalakad na parang siya na ang tunay na may-ari ng gabi. Si Myla naman ay nasa tabi niya, napakaganda sa suot na gown at alhas, ngulit mas kumikinang ang tapang sa mga mata niya. Dahan-dahang nagbubulbungan ang mga bisita. Sino kaya iyan? Parang kilala ko ang mukha niya. Hindi ba siya ang asawa ng anak ng Villarreal? Bakit siya dumating sakay ng helicopter? Sa tabi ni Myla, nakatayo si Malikhain, nakasuot ng berdeng Amerikana at hawak ang gintong susi. Hindi siya nakikita ng iba, ngulit malinaw sa mukha niya ang kasiyahan habang pinagmamasdan ang pagkabigla ng mga taong mapagmataas. Nagsimula ang auction. Mabilis na nagtaasan ng bids. Ang pamilya Villarreal ay agresibo. Tuwing may ibang bidder na tataas, agad itong lalampasan ni Don Esteban. Kitang-kita sa mukha niya na ayaw niyang matalo. Ngunit sa kalagitnaan ng auction, may pumasok na bagong bid sa screen. Mas mataas ito kaysa sa bid ng Villarreal. Napakunot noo si Don Esteban. "Sino yan?" Walang pangalan ng bidder. Code lamang ang lumabas. Bidder M. Tinaasan ni Don Esteban ang bid. Muling tumaas ang bid ni Bidder M. Nagbulungan ng mga tao. Sino ang may lakas ng loob na tapatan ang Villarreal? Sino ang may sapat na pera upang kalabanin sila sa harap ng buong elite society? Habang tumitindi ang bidding, unti-anting nababahala si Don Esteban. Si Sebastian ay hindi na nakangisi. Si Monique ay paulit-ulit na nagtatanong kung sino ang kalaban nila. Si Doña Clarisa naman ay tahimik na lamang, ngulit halata ang kaba sa kanyang mga mata. Sa huli, umabot sa halagang hindi na kayang habulin ng Villarreal nang hindi nila isinasapanganib ang iba pa nilang negosyo. Nanginginid ang kamay ni Don Esteban habang hawak ang paddle. "Sir," bulong ng kanyang financial advisor, "delikado na po kung tataas pa tayo." Namula ang mukha ni Don Esteban sa galit, ngulit wala na siyang magawa. "Once," sabi ng auctioneer. Tahimik ang buong hall. "Twice," napakuyom ang kamay ni Don Esteban. "Sold to Bidder M." Nagpalakpakan ang buong hall. Ngulit ang pamilya Villarreal ay nanatiling nakaupo, hindi makapaniwala. Maya-maya, tumayo ang host sa gitna ng entablado. "Ladies and gentlemen, the winning bidder has requested to be introduced formally tonight." Biglang bumukas ang malaking screen. Lumitam ang logo ng Monteverde Holdings.
Pagkatapos, lumabas ang pangalan. Nicolas Alejandro Monteverde, Majority Owner and Chairman, Monteverde Holdings. Parang tumigil ang oras. Napalingon ang lahat kay Nico. Dahan-dahan siyang tumayo. Si Don Esteban ay napasandal sa upuan. Si Doña Clarisa ay natakpan ng bibig. Si Monique ay hindi makapagsalita. Si Sebastian ay tila nawalan ng dugo sa mukha. Hindi, bulong ni Sebastian. Hindi pwede yan. Naglakad si Nico papunta sa entablado. Sa bawat hakbang niya, kumikislap ang kanyang Rolex sa ilaw. Ang magarang suit niya ay tila simbolo ng pagkataong matagal niyang itinago. Hindi na siya ang mekanikong pinagtatawanan nila. Siya si Nicolas Alejandro Monteverde. Ang lalaking mas mayaman, mas makapangyarihan, at mas malawak ang ari-arian kaysa sa buong pamilyang nanglait sa kanya. Si Myla ay nakatingin sa kanya, puno ng luha ang mga mata. Hindi dahil nagulat siya sa yaman nito, kundi dahil sa wakas, hindi na kailangang magtago ng kanyang asawa. Sa tabi ni Myla, gumiti si malikhain. Ang berdeng Amerikana nito ay kumikislap. Ngunit walang ibang nakikita. Tanging sina Myla at Nico lamang ang nakakaalam na sa likod ng pagbubunyag na iyon ay ang duwendeng tumulong magbantay, magpalago, at ibalik ang kayamanang muntik nang maagaw sa angkan Monteverde. Pagdating ni Nico sa entablado, kinuha niya ang mikropono. Magandang gabi, panimula niya. Matagal akong nanahimik. Matagal kong nayayaan ang isipin ng mundo na ako ay nawala. Mahina o walang kakayahang pangunahan ang naiiwan ng akong pamilya. Ngulit sa katahimikan, marami akong nakita. Nakita ko kung sino ang tapat. Nakita ko kung sino ang traidor. At nakita ko kung sino ang nangmamaliit kapag akala nilang wala kang maipagmamalaki. Tahimik ang buong hall. Ang Aragon Group ay hindi lamang negosyo. Ito ay bahagi ng kasaysayan ng aking pamilya. At ngayong gabi, ibinabalik ko ito sa tamang kamay. Biglang bumukas ang isa pang bahagi ng screen. Lumitaw ang lumang kontrata, pirma, transaksyon at dokumentong matagal nang itinago. Kasama roon ang ebidensya na may ilang negosyanteng tumulong sa pagtatago ng assets ng Monteverde. At isa sa mga pangalang nakaugnay doon ay ang Villarreal Group. Nagkagulo ang hall. Hindi totoo yan, sigaw ni Don Esteban, biglang tumayo. Tumingin si Nico sa kanya. Kung hindi totoo, Don Esteban, bakit may pirma ninyo sa dokumentong nagpapatunay ng lihim na transfer? Namutla ang ama ni Myla. Nanginginig si Myla, ngulit na natili siyang nakatayo. Masakit makita ang ama sa ganoong kalagayan. Ngulit mas masakit malaman na matagal nitong itinago ang katotohanan. Lumapit si Don Esteban. Myla, anak, huwag kang maniwala rito. Ginagamit ka lang niya. Napaluha si Myla. Papa, ilang buwan ninyong nilait ang asawa ko dahil akala ninyo wala siyang halaga. Ngayon na lumabas ang totoo, siya pa rin ba ang masama? Hindi nakasagot si Don Esteban. Si Sebastian naman ay halos mapaupo. Mekaniko ka lang, bulong niya. Tinignan siya ni Nico. Mekaniko ako, totoo yun. Pero hindi ibig sabihin noon, yun lang ang kaya kong maging. Sa tabi ng entablada, itinaas ni malikhain ang gintong susi. Biglang bumukas ang isang digital vault sa screen. Lumabas ang buong record ng pandaraya ng mga taong nagtaksil sa Monteverde. Sa harap ng buong elite society, ang mga dating nangmamaliit kay Nico ay isa-isang natahimik. At ang pamilyang Villarreal na buong buhay ay naniniwalang nasa itaas sila ng lahat ay unang beses na napayuko sa harap ng lalaking tinawag nilang walang mararating. Pagkatapos ng malaking pagbubunyag sa entablada, tila hindi na makahinga ang buong Grand Aurelia Hall.
Ang dating masiglang bulungan ng mga bisita ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Ang mga kamera ng ilang mamahayag ay nakatutok pa rin kay Nico, kay Don Esteban at sa malaking screen kung saan nakabukas ang mga dokumentong matagal nang itinago sa dilim. Si Nico ay nanatiling nakatayo sa entablada, suot ang kanyang magarang itim na suit. Sa kanyang pulso, kumikislap pa rin ang Rolex watch sa ilalim ng ilaw. Ngunit hindi niya ito ipinagyayabang. Hindi niya kailangan. Ang katahimikan niya mismo ang nagpapatunay na hindi siya tulad ng mga taong lumalakas lamang kapag maraming nakatingin. Si Myla naman ay nakatayo sa gilid ng entablada. Napakaganda niya sa kanyang gown, kumikislap ang mamahaling kwintas sa kanyang leeg, ang hikaw sa kanyang tenga at ang bracelet sa kanyang pulso. Ngumit sa gabing iyon, hindi ang alahas ang pinakamatingkad sa kanya. Ang tunay na kumikinlang ay ang tapang sa kanyang mga mata habang tinitignan niya ang sariling pamilya na ngayon ay hindi na makapagsalita. Si Don Esteban Villarreal, ang lalaking buong buhay na sanay mag-utos at yumurak sa mas mababa sa kanya, ay nakatayo ngayon na nanginginig ang mga kamay. Hindi niya matanggap na ang lalaking ilang buwan nilang pinagtatawanan bilang mekaniko lamang ay siya palang may hawak ng kayamanang mas malawak kaysa sa lahat ng pag-aari ng kanilang pamilya. Hindi ito maaari, bulong ni Don Esteban, ngunit narinig yon ni Myla. Dahan-dahang bumaba si Nico mula sa entablada. Sumunod sa tabi niya si Myla. Sa likuran nila, si Malikhaing ay naglalakad ng marangal, suot ang kanyang berding Amerikana na may gintong burda sa gilid. Hawak niya ang gintong susi na mahina pa ring kumikislap. Maraming tao ang nakapaligid, mulit walang sinumang nakakakita sa duwende. Dumadaan siya sa tabi ng mga negosyante, reporters at security, ngunit para sa kanila, hangin lamang siya. Tanging sina Nico at Myla lamang ang nakakakita sa kanya. Ngayon tahimik na sila. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Malikhain. Hindi sumagot si Nico. Nakatingin siya sa pamilyang Villarreal. Lumapit si Doña Clarisa kay Myla. Wala na ang dating taas ng noo niya. Wala na ang matalim niyang titig na laging naghuhusga. Sa unang pagkakataon, mukha siyang ina na natatakot mawalan ng anak. Myla, mahinang tawag niya. Tumingin si Myla sa kanyang ina. May luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya bumigay. Ma, alam niyo po ba kung gaano kasakit marinig araw-araw na walang halaga ang asawa ko? Alam niyo po ba kung gaano kasakit ipagtanggol ang taong mahal ko sa mismong pamilyang dapat unang umunawa sa akin? Tumulo ang luha ni Doña Clarisa. Anak, nagkakamali kami. Napangiti si Myla ng mapait. Nagkamali po ba kayo dahil nalaman ninyong bilyonaryo siya? O nagkamali kayo dahil na-realize ninyong mali talagang manghusga ng tao? Hindi nakasagot ang ina niya. Lumapit naman si Sebastian. Kanina lamang ay puno siya ng yabang, ngunit ngayon ay hindi niya magawang tumingin ng direkta kay Nico. Ang lalaking tinawag niyang walang maipagmamalaki ay nakatayo ngayon bilang tunay na may-ari ng kumpanyang hindi man lang kanilang kayang tapatan sa auction. Nico, hirap niyang sabi. Pasensya. Tinignan siya ni Nico ng mahinam. Pasensya saan, Sebastian? Napayuko si Sebastian. Pasensya dahil nilait mo ako nung akala mong mekaniko lang ako? O pasensya dahil nalaman mong mas mayaman pala ako kaysa sa inaakala mo? Hindi nakasagot si Sebastian. Namula ang mukha niya sa hiya. Yun ang problema sa inyo. Pagpatuloy ni Nico, hindi niyo nakikita ang tao. Nakikita niyo ang trabaho, damit, sasakyan, relo, bahay, apelyido. Kapag simple ang suot, minamaliit ninyo. Kapag dumating sakay ng helicopter, bigla ninyong iginagalang. Parang sinampal ang pamilyang Villarreal sa mga salitang iyon. Lumapit si Don Esteban.
Pilit pa rin niyang pinapanatili ang dignidad, ngunit halatang basag na ang kanyang kumpiyansa. Nicolas, sabi niya, pilit na pormal ang boses. Kung totoo ang sinasabi mong may kinalaman ako sa ilang dokumento, maaari nating pag-usapan ito ng pribado. Hindi kailangang umabot sa eskandalo. Tumigas ang mukha ni Myla. Papa, ngayon po ba iniisip ninyo ang eskandalo? Noong pinapahiya nyo ninyong si Nico sa harap ng mga bisita, hindi po ba eskandalo yun? Noong tinawag ninyo siyang walang mararating, hindi po ba kahihiyan yun? Myla, anak, pamilya tayo. Pamilya po tayo. Pero hindi ibig sabihin noon, tatakpan ko ang kasinungalingan. Tumingin si Don Esteban kay Nico. Ano ang gusto mo? Tahimik na sumagot si Nico. Katotohanan, pananagutan, at hustisya. Gusto mo akong ipakulong? Tanong ni Don Esteban, puno ng galit at takot. Hindi ako ang magpapasya niyan, sagot ni Nico. Ang mga ebidensya ang magsasalita, ang batas ang hahawak. Kung wala kayong kasalanan, malilinis ang pangalan ninyo. Pero kung meron, kailangan ninyong harapin. Napaupo si Doña Clarissa sa kalapit na upuan. Si Monique naman ay umiiyak na rin. Hindi dahil lubos niyang naintindihan ang pagkakamali nila, kundi dahil ngayon lamang niya naramdaman kung paano mapahiya sa harap ng mga taong dati niyang gustong pahangain. Lumapit si Monique kay Myla. Ate, hindi namin alam. Napailing si Myla. Hindi ninyo alam na mayaman siya, pero alam ninyong tao siya. Alam ninyong asawa ko siya. Dapat sapat na iyon para igalang ninyo. Tahimik si Monique. Sa tabi ni Nico, marhang naglakad si Malikhain. Tinignan niya ang pamilya Villarreal at saka mahinang bumulong. Ang yabang ay parang gintong peke. Kumikinang sa malayo, pero kapag sinubok, madaling mabasag. Napatingin si Myla sa kanya. Kahit mabigat ang dibdib niya, bahagya siyang napangiti sa sinabi ng duwende. Napansin iyon ni Nico. Ayos ka lang? Mahina niyang tanong. Huminga ng malalim si Myla. Masakit, pero kailangan. Hinawakan ni Nico ang kamay niya. Hindi kita iiwan. Alam ko, kaya ko ito dahil kasama kita. Maya-maya, lumapit ang mga abogado ni Nico. May dala silang mga papeles, kopya ng dokumento at formal na notis para sa mga taong sangkot sa lihim na paglipat ng mga ari-arian ng Monteverde. Hindi na nagingay si Don Esteban. Wala na siyang lakas para magbanta. Sa harap ng buong elite society, ang dati niyang kapangyarihan ay unti-unting natunaw. Ang mga bisitang dati ay humahanga sa mga Villarreal ay ngayon ay nagbubulungan na. Ang iba ay umiiwas ng tingin. Ang iba naman ay agad lumalayo na para bang natatakot madamay. Nakita iyon ni Myla at napailing. Ganito pala ang mundo nila. Kapag nasa taas ka, lahat kaibigan mo. Kapag bumagsak ka, lahat biglang hindi ka kilala. Tama, sabi ni Nico. Kaya mas mahalaga ang taong nananatili nung wala kang ipinapakita. Tumingin siya kay Myla. Katulad mo. Napuno ng luha ang mata ni Myla. Sa gitna ng magarang hall, sa gitna ng skandalo, ingay at pagbagsak ng mga mapagmataas, naramdaman niya ang parehong bagay na naramdaman niya noon sa lumang talyer. Ang katahimikan ng tunay na pagmamahal. Pagkatapos ng lahat, hindi na sila nagtagal. Hinawakan ni Nico ang kamay ni Myla at dahan-dahan silang naglakad palabas ng Grand Aurelia Hall. Ang lahat ay nakatingin sa kanila. Ang dating mekanikong pinagtatawanan ay ngayon ay sinusundan ng tingin ng pinakamayayamang tao sa bansa. Ang babaeng tinawag na hangal dahil pinakasalan ng mahirap ay ngayon ay naglalakad bilang asawa ng tunay na bilyonaryo. Ngunit sa puso ni Myla, hindi iyon ng mahalaga. Hindi niya minahal si Nico dahil sa helicopter.
Hindi dahil sa Rolex, hindi dahil sa magarang suit, hindi dahil sa mga kumpanya, lupain, resort, building at kayamanang binabantayan ni malikhain. Minahal niya si Nico noong nakapolo pa ito na may mantsa ng grasa, at iyon ang hindi kailanman mabibili ng kahit anong yaman. Pagdating nila sa rooftop, naghihintay pa rin ng pribadong helicopter. Malakas ang hangin dahil sa umiikot na talim nito. Kumakaway ang gown ni Myla at kumikislap ang kanyang mga alahas sa ilaw ng siyudad. Si Nico ay inalalay siyang sumakay, maingat na hinawakan ng kanyang kamay para siya ang pinakamahalagang kayamanan. Sumakay rin si Malikhain. Sa loob ng helicopter, umupo siya sa maliit na puwang sa pagitan ni Nico at Myla. Suot pa rin niya ang berdeng Amerikana at sa kanyang kanlungan ay nakapatong ang gintong susi. Sa labas, abala ang piloto at security. Walang sino man doon nang lumingon kay Malikhain. Walang nagtanong kung sino siya. Walang nakita sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakikita. Sabi ni Malikhain habang inaayos ang manggas ng kanyang Amerikana. Napangiti si Myla. Kahit ang ganda ng suot mo. Itinaas ni Malikhain ng baba. Lalo na ngayon, ang tunay na hiwaga ay hindi nakikita ng matang puno ng yabang. Napatawa ng mahina si Nico. Habang umaangat ang helicopter, nakita ni Myla mula sa bintana ang Grand Aurelia Hall na unti-unting lumiliit sa ibaba. Nandoon pa rin ang pamilya niya. Nandoon ang ama niyang kailangang harapin ang sariling kasalanan. Nandoon ang ina niya na kailangang matutong magpakumbaba. Nandoon ang mga kapatid niya na ngayon pa lamang matutututang ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera. Hindi niya alam kung kailan gagaling ang sugat sa pagitan nila. Hindi niya alam kung kaya pa nilang magbago. Ngulit sa unang pagkakataon, hindi na siya takot. Hinawakan ni Nico ang kamay niya. Patawad, Myla, sa lahat ng lihim, sa lahat ng sakit. Tinignan siya ni Myla. Nasaktan ako, Nico, pero hindi ko pinagsisisihan na minahal kita. Bakit? Ngumiti siya habang tumutulo ang luha. Dahil bago ko pa malaman ang pangalan mong Monteverde, kilala ko na ang puso mo. Ikaw ang lalaking tumulong sa batang may sirang bisikleta. Ikaw ang lalaking tumanggi sa sobrang bayad. Ikaw ang lalaking hindi gumanti kahit nilalait. Iyon ang lalaking minahal ko. Napayuko si Nico, pinipigilang umiyak. Ikaw ang unang taong naniwala sa akin noong wala akong ipinakitang kahit ano. Sumingit si Malikhain. At iyan ang dahilan kung bakit ang ginang Myla ang tunay na pinakamahalagang kayamanan ng Monteverde. Napatingin si Myla sa duwende. Ikaw talaga, Malikhain. Ano? Seryoso nitong tanong. Totoo naman, ang ginto ay pwedeng mabawi. Ang lupa ay pwedeng bilhin. Ang kumpanya ay pwedeng palaguin. Pero ang taong nagmamahal sa iyo noong akala ng lahat ay wala kang halaga, bihira iyon. Tahimik na pangiti si Nico. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Myla. Sa labas ng bintana, kumikislap ang siyudad. Sa taas, tila napakaliit ng lahat. Ang mga gusali, ang mga sasakyan, ang mga taong nag-aagawan sa kapangyarihan. Ngunit alam ni Nico na ang gabing iyon ay hindi pa katapusan ng lahat. Biglang uminit ang gintong susi sa kamay ni Malikhain. Napatingin si Duwende sa labas. Ano yun? Tanong ni Nico. Naging seryoso ang mukha ni Malikhain. Ang nabuksan natin ngayong gabi ay isang bahagi lamang ng katotohanan. Napatingin si Myla sa kanya. May iba pa? Tumango si Malikhain. Ang kasinungalingan ay parang ugat ng balete. Kahit putulin mo ang nakikita sa ibabaw, may natitira pa rin sa ilalim. May mga taong mas matagal nang nagtatago sa likod ng kayamanan ng Monteverde at ngayong nagpakilala ka na sa mundo, kikilos din sila. Sandaling nanahimik ang loob ng helikopter.
Ngunit hindi na natakot si Myla. Hindi na siya ang dating babaeng takot sumalungat sa pamilya. Hindi na rin si Nico ang lalaking nagtatago sa likod ng simpleng polo at talyer. Ngayon, magkasama na nilang haharapin ang anumang darating. Hinawakan ni Myla ang kamay ni Nico. Kung darating sila, sabi niya, haharapin natin. Tumingin si Nico sa kanya. Magkasama. Magkasama, sagot ni Myla. Ngumiti si malikhain. Ang kanyang berdeng Amerikana ay kumislap sa dilim at ang gintong susi sa kanyang kamay ay muling lumiwanag. Sa ibaba, hindi alam ng siyudad na ang mekanikong minsang minaliit ng lahat ay lumilibad ngayon bilang tunay na bilyonaryo. Hindi nila alam na sa tabi niya ay ang asawang nagmahal sa kanya noong wala siyang ipinapakitang yaman. At lalong hindi nila alam na kasama nila ang isang duwendeng tagapagbantay na kasuot ng berdeng Amerikana. Hawak ang susi ng mga lihim na kayang pabagsak sa pinakamakapangyarihang tao. Habang lumalayo ang helikopter sa Grand Aurelia Hall, tumingin si malikhain sa mag-asawa at mahina ngunit malinaw na bumulbol. Ngayon nila nalaman kung sino ang tunay na minaliit nila. Ngunit ito pa lamang ang simula.